Sa Area 51, isang grupo ng mga sasakyan ng sundalo ang naghahatid ng highly classified package nang hindi alam kung ano ang nilalaman nito. Sa malapit, ang bagong kasal na mag-asawa ay nagmamaneho sa parehong kalsada, at ang lalaki ay nag-ambala ng simulan siyang paligayahin ng babae. Dahil dito, bumangga ang sasakyan nila sa truck ng militar, na nagdulot ng malaking pagsabog kaya tumilapon ang kargamento sa gitna ng kalsada. Lumapit ang mga sundalo para kunin ito ngunit bigla silang inatake ng zombie na kilala bilang Zeus, at sinimulan niyang patayin ang bawat sundalo sa kanyang daan ng walang awa. Nang mapansin na walang epekto ang mga bala, sinubukan ng dalawang sundalo na tumakas, ngunit hindi nagtagal ay naabutan sila ni Zeus at pinunit ang panga ng isang sundalo bago hinawakan ng isa para kagatin siya. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang mga sundalo ay naging mga zombie din, at sinundan si Zeus sa Las Vegas. Nang gabing iyon, nang ibabaw ang ganap na kaguluhan at pagkawasak sa Las Vegas habang kumakalat ang impeksyon ng zombie, na naging sanhi upang maging zombie din ang karamihan sa mga mamamayan at turista. Di nagtagal, lumitaw sa lugar ang mga mersenaryo upang tumulong na patayin ang mga halimaw, bilang trabaho at paghihiganti na rin sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay dulot ng pag-atake ng mga halimaw na ito. Ang sinumang tao na makitang may kalmot o patak ng dugo ay itinuturing na nahawaan at pinapatay din. Dumating din ang militar upang subukang harapin ang sitwasyon, ngunit masyadong dumami ang bilang ng mga zombie sa hindi kapani-paniwalang bilis at naging imposibleng kontrolin ang pagdami nila. Sa kalaunan, ang buong lungsod ay nilagyan ng mga pader upang ihiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Pagkalipas ng ilang taon, tinalakay ng gobyerno ang posibilidad na pagbomba sa buong lungsod ng Las Vegas, ngunit ang grupo ng human rights ay nagprotesta laban sa ideya. Ang dating mersenaryong si Scott ay nagtatrabaho sa kainan nang lapitan siya ng bilyonaryong may-ari ng kasino na si Tanaka, na gumawa ng malaking alok. Mayroong $200 milyong sa ilalim ng kanyang hotel sa Vegas, kaya gusto niyang bumuo si Scott ng koponan para kunin ang pera bago bombahin ng gobyerno ang lungsod. Kapag pumayag si Scott, maaari niyang kunin ang 50 milyon at hatiin ito sa kanyang koponan. Binigyan siya ng oras para pag-isipan ito at bilang patunay ng magandang loob, ibinigay niya kay Scott ang blueprint ng gusali. Samantala, ang anak ni Scott na si Kate ay nagtatrabaho bilang voluntaryo sa quarantine zone camp. May kaibigan siyang babae na nagngangalang Gita at tinutulungan niya itong alagaan ang dalawang anak. Iniisip ni Gita na sumali sa mersenaryong nagngangalang Lily para kumita ng pera para makatakas mula sa kampo kasama ang kanyang mga anak, ngunit binalaan siya ni Kate na ito ay lubhang mapanganib. Ang pag-uusap nila ay nag-ambala ng security guard na si Bert, na gumagamit ng anumang dahilan para mangharas ng mga babae. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Scott ang araw na naging zombie ang asawa niya at inatake siya nito, kaya wala siyang pagpipilian kundi patayin ito sa harap ni Kate. Nabigyang inspirasyon ng alaala, tinawagan niya si Tanaka upang tanggapin ang trabaho, pagkatapos ay lumabas siya upang mag-recruit ng mga dating mersenaryo at bumuo ng koponan. Nagsimula siya sa mga dati niyang kaibigan, nakita niyang nagtatrabaho si Maria bilang mekaniko, si Vandrow sa retirement home, at si Peters bilang piloto. Pagkatapos ay pinuntahan ni Scott ang ilang sikat na tao, nariyan si Mikey, na sumikat sa pamamagitan ng pagpatay ng mga zombie para sa YouTube, at panghuli si Ludwig, isang bank teller na magaling sa pagbubukas ng safety box. Kinabukasan, kinuha ng lahat ng miyembro ng koponan ang mga lumang armas mula sa mga pinagtataguan nila at nagsama-sama sa abandonadong bodega. Isinama ni Mikey ang kaibigan na si Chambers, na tulad ni Ludwig ay hindi kailanman nakapatay ng zombie at kinailangang turuan sila ni Scott na puntiryahin ang utak. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ni Tanaka ang modelo ng kanyang kasino. Hindi sila makakalipad papunta doon nang hindi nahuhuli, ngunit may helicopter sa isa sa mga tower para lumipad sila palabas. Simple lang ang plano ni Tanaka, ang koponan ay may 32 oras para makapasok sa lungsod, patayin ang anumang mga zombie na maaaring nasa paligid, paanda rin ang generator ng kasino, at marating ang vault sa dulo ng corridor kung saan ito ay napapalibutan ng mga bitag. Pagkatapos ay lilipad sila paalis ng lugar sa tulong ni Peter. Pinasama rin ni Tanaka ang pinuno ng kanyang security team na si Martin. Ang tanging problema na natitira ay paghahanap ng daan sa papasok sa lugar, kaya pinuntahan ni Scott si Kate, na hindi nasisiyahang makita siya pagkatapos ng ilang taon na pagkawala. Noong una, ayaw niyang tumulong, ngunit nagbago ang isip niya nang mangako si Scott na ibabahagi ang pera sa kanya.
Samantala, hindi pinansin ni Gita ang babala ni Karen at nakiusap kay Lily na isama siya sa susunod na misyon. Sa umaga, tinuruan ni Vandrow si Ludwig kung paano gumamit ng baril upang may pagtanggol ang sarili. Hindi nagtagal ay dumating si Kate sakay ng refugee bus at dinala sila sa kampo sa labas ng lungsod, kung saan ibinunyag niya na si Lily ang magiging gabay nila sa Las Vegas. Sa kanyang paglabas, natagpuan ni Kate ang mga anak ni Gita na walang kasama at nalaman na si Gita ay nawala sa misyon, kaya sinuntok niya si Lily para dito. Gayunpaman, ipinaalala ni Lily sa kanya na alam ni Gita kung gaano ito kapanganib at may posibilidad na buhay pa siya. Desperado na mahanap ang kaibigan, nagpasya si Kate na sumama sa koponan na hindi inaprubahan ni Scott. Bago sila umalis, sinabi ni Lily na kailangan nila ng isa pang tao at pinili si Bert na sumama sa kanila. Pagkatapos ay ginabayan sila ni Lily sa lihim na pasukan sa mga container at sa wakas ay nakarating ang koponan sa Las Vegas, na naging maliit na post-apocalyptic na lupain. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa nila nang biglang makarinig sila ng ingay at tumakbo para magtago habang pinapanood ang tigring zombie na gumagala. Nang umalis ito, lumabas ang koponan at biglang binaril ni Lily si Bert sa binti bago siya itinali. Alam ni Lily na sinasamantala ni Bert ang mga babae sa kampo at dinala siya para magamit bilang alay para sa mga zombie sa lugar, na hindi sila pakikialaman kung susundin nila ang patakaran. Nagtago muli ang koponan at pinanood kung paano inamoy ng zombie na si Queen Athena si Bert bago siya dinala sa Olympus Casino sa tulong ng isa pang zombie. Ngayon, ang koponan ay maaaring magpatuloy, hindi alam na si Zeus ay nanonood mula sa malayo. Sa loob ng Olympus, isang malaking pulutong ng zombie ang sabik na kainin si Bert, ngunit umatras sila nang lumitaw si Zeus. Pagkatapos suriin ang tiyan ni Athena, hinawakan ni Zeus si Bert at kinagat ang kanyang braso bago siya itinapon sa kawan. Pagkatapos ay pumasok si Zeus sa isa pang silid kung saan ikinulong niya si Gita at dalawa pang babae, at ibinato ang isa sa kanila sa pader. Bumalik sa koponan, dumaan sila sa lagusan na puno ng mga nabubulok na katawan. Mayroon ding grupo ng mga zombie na nagha-hibernate, kaya binalaan ni Lily ang iba na huwag gumawa ng malakas na ingay o itapat ang mga ilaw sa kanilang mga mata. Si Scott ay nag-iwan ng maliliit na ilaw sa lupa upang gabayan ang daan at ang grupo ay maingat na gumalaw sa paligid ng mga zombie, tinitiyak na hindi sila mahawakan. Pinauna ni Chambers si Martin na maglakad dahil wala itong tiwala sa kanya at sa sobrang inis niya ay sinadya niyang ilipat ang posisyon ng ilaw. Nang sumunod si Chambers sa direksyong iyon, hindi sinasadyang nabangga niya ang zombie at nagising ito, kaya tahimik niyang sinaksak ang ulo nito para patayin ito. Sa kasamaang palad, nagising din nito ang dalawa pang zombie, kaya mabilis din niyang pinatay ang mga ito gamit ang parehong kutsilyo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang huling katawan sa lupa, hindi niya napansin na may brasong na stuck sa tray. 2 hakbang lang ang nagawa ni Chamber bago aksidenteng naitulak ng braso ng zombie ang tray, na gumawa ng sapat na ingay para magising ang lahat. Habang nagpapaputok si Chamber at sinasaksak ang sinumang zombie na lumalapit, nagising din ang mga nilalang sa kabilang kwarto at kinailangang magsimulang bumaril din ng natitirang bahagi ng koponan. Habang abala ang lahat, nilock ni Martin ang pinto para panatilihin si Chambers sa likod kasama ng mga zombie. Si Chambers na desperado ay tumalon sa bintana upang muling makasama ang koponan, ngunit sinundan siya ng mga zombie at mabilis na nadaig siya. Sinubukan ni Mikey na barilin ang mga zombie ngunit napakarami nila at sinimulan siyang kainin. Dahil walang ibang pagpipilian, pinaputok ni Mikey ang tangke ng gas na dala niya upang wakasan ang paghihirap at pasabugin ang lahat ng mga zombie. Nagawa ng koponan na makatakas ng ligtas patungo sa tunnel at sa wakas ay nakarating sa casino, kung saan nakakita sila ng ilang mga zombie na mabilis nilang pinatay. Nagulat sila nang matagpuan nila ang isa pang hanay ng mga blueprint sa mesa, ibig sabihin ay nag-utos na noon si Tanaka ng ibang mga koponan at namatay para sa kanyang pera, ngunit sinabi ni Martin na wala siyang alam tungkol dito. Naghiwalay ang grupo, sina Martin at Lily ay magkasamang nagsagawa ng pagsisiyasat sa lugar, hinanap nina Peters at Maria ang helicopter, sinamahan nina Vandrow at Mikey si Ludwig patungo sa vault, at sina Scott at Kate ay pumunta sa generator. Habang nagsisikap na ibalik ang kuryente, sa wakas ay nagkabati sina Scott at Kate pagkatapos ng ilang taon na magkahiwalay. Nang gumana na ang generator, sumakay ang grupo ni Ludwig sa elevator papunta sa underground floor, kung saan mas maraming zombie ang naghihintay. Habang ang iba ay nagpapaputok, si Ludwig ay inatake ng isang zombie at buong pagmamalaki na ginawa ang unang pagpatay.
Sa sandaling na itumba na nila ang lahat ng mga kaaway, natagpuan nila ang mga katawan ng dating koponan na nabigong dumaan sa mga bitag na nagpoprotekta sa vault. Sa bubong, nagawang i-activate ni Peters ang helicopter, ngunit bigla itong nasira at naglabas ng maraming itim na usok. Sa kabutihang palad, si Peters ay isa ring mekaniko at pagkatapos alisin ang usok, sinimulan niyang ayusin ito. Samantala, sa labas, nakasalubong ni Martin at Lily si Athena at ang kanyang zombie guard. Sa sandaling sinubukan ni Athena na sundan sila, bumaril si Martin ng lubid para hulihin siya at pagkatapos ay pinaputukan ang isa pa. Mabilis na tumakbo ang zombie at iniwasan ang lahat ng mga bala bago direktang sinalakay si Martin hanggang sa puntong madaig siya, kaya kinailangang iligtas ni Lily si Martin sa pamamagitan ng pagbaril sa zombie. Pagkatapos ay pinaupo ni Martin si Athena at dahan-dahan siyang pinugutan ng ulo, na naging sanhi ng paghiyaw nito na narinig ni Zeus na nasa kasino. Galit na galit siyang umalis habang kinakaladkad ang isang babae. Hindi maintindihan ni Lily kung bakit ginawa iyon ni Martin, kaya ipinaliwanag niya na si Tanaka at ang gobyerno ay magbabayad ng malaking pera para sa ulo ng pinuno ng zombie dahil gusto nilang kontrolin ang mga zombie upang manalo sa mga digmaan. Matapos ilagay ni Martin ang ulo sa bag, bumalik ang dalawa sa loob kasama ang iba. Sa ilalim ng lupa, pinasabog ni Vandro at Mikey ang tarangkahan ng vault at pagkatapos ay dinala ang isang zombie upang gamitin bilang pain para sa mga bitag. Agad na lumingon sa kanila ang nilalang, kaya kinailangan nilang barilin ito at magdala ng isa pa. Sa pagkakataong ito, ini-microwave nila ang isang kamay at inihagis ito sa harap ng vault para masundan ng zombie ang amoy ng karne. Habang naglalakad ang zombie, ang lahat ng mga bitag ay na-activate at inatake siya, na nagpapakita ng mga nakatagong darts, baril, at dalawang pader na dumurog sa zombie. Sa labas, sumakay si Zeus sa kabayong zombie at nakita ang katawan ni Athena. Sinuri niya ang tiyan nito at sumigaw sa galit bago siya dinala sa Olympus, kung saan inilabas niya ang hindi pa isinisilang na fetus ng zombie. Lumalabas na si Athena ay buntis pala. Iniharap ni Zeus ang fetus sa kawan, na hinihikayat silang maghiganti. Sa kasino, nanonood ng TV ang natitirang bahagi ng koponan at nabigla nang malaman na ang paglulunsad ng bomba ay mas pinabilis, kaya't mayroon na lamang silang hanggang paglubog ng araw upang makuha ang pera at tumakas. Desperado, pumunta ang grupo sa underground floor para sabihin kay Ludwig na magmadali, ngunit nainis siya at sinabihan silang manahimik para makapagtrabaho siya. Ang vault ay may napakakomplikadong system na 4 na kandado, kaya kailangang marinig ni Ludwig ang bawat maliit na paggalaw na mayroon sa loob nito. Habang nagtatrabaho siya, tiningnan ni Kate ang emergency exit at nagkunwaring nilock ito, ngunit gumamit siya ng kamay ng zombie para iwan itong bahagyang nakabukas. Pagkatapos ng mahabang konsentrasyon, sa wakas ay nabuksan ni Ludwig ang vault at nagdiwang ang koponan habang sinisimulan nilang ilagay ang lahat ng pera sa mga bag. Habang abala ang lahat, lumabas si Kate sa emergency exit at kinailangang magtago sa loob ng lumang kotse dahil tumatakbo ang lahat ng zombie kasama ang tigre patungo sa kasino. Nang wala na ang mga zombie sa daan, nagmadaling pumunta si Kate sa Olympus upang hanapin si Gita. Makalipas ang ilang segundo, sumakay ang mga zombie sa elevator papunta sa vault room at agad na pinatay si Maria sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang leeg. Sinimulan ni Scott na labanan ang mga zombie, gamit ang parehong baril at kutsilyo upang patayin sila habang dumarating sila. Ang ilan sa kanila ay mabilis na kumilos at nakipaglaban, ngunit hindi sumuko si Scott at patuloy na umaatake upang ipaghiganti si Maria hanggang sa wala ng mga zombie na natitira. Naririnig nila ang higit pang mga zombie sa itaas, kaya umalis ang koponan sa pamamagitan ng emergency exit. Si Ludwig at Vandro ay bumalik sa vault upang kunin ang pera, at sa sandaling iyon ay mas maraming zombie ang dumating sa pamamagitan ng pagsira sa kisame ng elevator, kaya kinailangan nilang magpaputok. Nagsimulang bumagsak ang mga normal na zombie, ngunit hindi nagtagal ay dumating si Zeus na nakasuot ng helmet na nagpoprotekta sa kanya mula sa mga bala. Nagpasya si Vandro na kalabanin si Zeus ng mano-mano, gayunpaman, mabilis siyang nadaig at madaling itinapon sa paligid. Nang kagatin na ni Zeus si Vandro, hinampas ni Ludwig ang zombie mula sa likuran at pagkatapos ay itinulak si Vandro sa vault, isinara ito bago siya patayin ni Zeus. Samantala, naunang lumabas si Martin at isinara ang hatch sa likod niya, naiwan ang koponan. Ibinunyag niya na hindi kailanman ginusto ni Tanaka ang pera at ang ulo ni Athena ang tunay na layunin dahil ito ay nagkakahalaga ng 10 beses sa pera na nasa vault.
Ang mga zombie ay nagsimulang lumapit sa kanila kaya habang binabaril ni Scott at Mikey ang bawat nilalang na nakikita, si Lily ay gumamit ng electric saw sa dingding upang lumikha ng ibang madadaanan. Sa labas, binuksan ni Martin ang bag at natuklasang wala doon ang ulo dahil pinalitan ito ni Lily ng makina para sa pagbibilang ng pera. Bigla siyang natagpuan ng tigre, at inihagis siya saglit bago kinain ang kanyang ulo. Bumalik sa koponan, tinapos ni Lily ang butas at umalis sila sa vault room, papunta ito sa game area na kasalukuyang puno ng mga zombie. Pumasok sa loob sina Scott, Mikey, at Lily at nagsimulang magpaputok ng walang tigil, pinapatay ang mga zombie sa buong silid habang sinusubukang lumipat patungo sa kabilang elevator. Nang maubusan ng bala si Scott, ginamit niya ang mesa para ipagtanggol ang sarili habang nagre-reload. Nagawa ng ilang mga zombie na lumapit, ngunit sapat ang lakas ni Scott upang labanan sila bago magpatuloy sa pagbaril. Habang tumatakbo si Scott sa mga mesa para makakilos ng mas mabilis, isang pares ng mga zombie ang tumalon kay Mikey at itinumba siya para kagatin siya. Pareho silang binaril ni Mikey ngunit tinanggap din niyang hanggang doon na lang siya, kaya binigyan niya ng oras sina Scott at Lily na makarating sa elevator bago ini-activate ang granada para ibagsak ang lahat ng mga zombie kasama niya. Pagdating ni Zeus sa palapag na ito, nagdalamhati siya sa pagkawala ng mga kasama niya. Hindi nagtagal ay nakarating sina Scott at Lily sa rooftop, ngunit nahihirapan pa rin si Peters na paganahin ang chopper. Biglang dumating si Zeus at habang si Scott ay nagpapaputok, kinuha ni Lily ang nabubuhay pa na ulo ni Athena at binanta ang babarilin ito. Dahil dito ay natigilan si Zeus, kaya sinabi ni Lily kay Scott na umalis kasama si Peters. Sa sandaling nakasakay na si Scott, sa wakas ay lumipad ang chopper at pinanood ito ni Lily, kaya ginamit ni Zeus ang pagkagambala upang ihagis ang bakal at ipinako siya sa dingding. Bilang paghihiganti, inihagis ni Lily ang ulo ni Athena sa lupa, kung saan ito ay nadurog. Samantala, hinanap ni Kate ang gusali ng Olympus, hindi alam na narinig siya ng zombie na si Bert. Sa kalaunan, nahanap niya si Gita at isa pang refugee at sinubukan nilang tatlo na umalis ng magkasama. Kasabay nito, ibinaba ni Peter si Scott sa rooftop ng Olympus at sinimulan niyang hanapin ang anak. Biglang natagpuan ni Bert ang mga babae, na mabilis na pinatay ang refugee upang kainin siya. Sinimulan siyang barilin ni Kate, at dahil sa ingay ay nalaman ni Scott ang kinaroroonan nila. Pagkatapos ng pagsisikap, nagawang barilin ni Kate si Bert sa ulo, para lamang matuklasan na nakabalik na si Zeus kasama ang kanyang kawan. Sinimulan ng mga zombie na habulin ang mga babae, at sa bandang huli ay na-corner sila sa corridor. Walang tigil sa pagbaril, nagawa ni Kate na mabaril silang lahat maliban kay Zeus, na pinoprotektahan pa rin ng helmet. Nang subukan ni Kate na barilin ang katawan nito, natuklasan niyang wala na siyang bala. Nagsimulang tumakbo si Zeus patungo sa kanya, ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Scott at nagpaputok ng granada, na nagpasabog sa corridor. Pagkatapos, sina Scott, Kate, at Gita ay umakyat sa bubong, kung saan sila ay hinihintay ni Peters. Habang paalis ang chopper, dumating si Zeus at gumawa ng malaking pagtalon para makasakay din. Biglang pinaikot ni Peters ang helicopter upang subukang ilaglag si Zeus, ngunit humawak siya sa gilid at muling umatake kasabay ng pagpapaputok ni Scott. Naganap ang labanan at habang naglalaban sila, aksidenteng tumama ang isang bala kay Peters. Nawalan siya ng kontrol sa helicopter at muntik nang matamaan ang pader, ngunit nakabawi siya sa tamang oras upang mapalipad ang chopper palabas ng lungsod, bago tuluyang tumama sa lugar ang mga bomba. Sa ilang segundo lamang, ang maalamat na lungsod ng Las Vegas ay tuluyang naglaho. Patuloy na nilabanan ni Zeus si Scott at binali ang kanyang braso, dahilan para mabitawan niya ang baril. Nakahanap si Kate ng fire extinguisher at hinampas si Zeus, ngunit mabilis siyang nakabawi at tumalon muli kay Scott para kagatin siya sa balikat. Nagbigay ito kay Scott ng oras upang kunin ang kanyang baril at sa wakas ay binaril si Zeus sa ulo. Sa sandaling iyon ang shockwave mula sa nuclear bomb ay umabot sa kanila at naging sanhi ng pagbagsak ng helicopter sa lupa, na ikinamatay ni Peters at Gita. Nakaligtas si Kate at nahanap si Scott, na nagpahayag na nagawa niyang magnakaw ng sapat na pera upang mailigtas ang mga anak ni Gita mula sa kampo. Umiiyak, nagpaalam si Kate sa ama at binaril siya bago siya maging zombie. Pagkatapos ay umiyak siya ng matindi habang ang isa pang helicopter ay dumating upang iligtas siya. Sa mga guho ng Las Vegas, lumabas si Vandrow mula sa vault na may maraming pera. Pagkaraan ng ilang sandali,
Nakahanap siya ng kotse at nagmaneho patungo sa paliparan, kung saan umarkila siya ng pribadong eroplano. Inenjoy niya ang bagong magarbong buhay na may masarap na pagkain at mamahaling alak, at hiniling niya sa mga stewardess na uminom kasama niya. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at pumunta sa banyo, kung saan natuklasan niya ang marka ng kagat sa kanyang braso habang inanunsyo ng piloto na nakarating na sila sa Mexico City. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.